Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Pastora Maylene ng CRC Summerfield at tayo po ngayon ay nakikinig sa Tinapay mula sa Langit ng ating araw-araw na devotion mula sa salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula sa ating tatalakayin, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa panibagong umaga na ipinagkaloob niyo po sa amin sa panibagong araw. Ang kalakasan mo, ang kadakilaan mo Lord, ang iyong kapangyarihan, ang siyang patuloy na lumukob sa bawat isa sa amin. Give us a direction Lord in our life, in our day, and help us Lord to accomplish our task. Our goal as a Christian Lord is to live like Christ, and help us Lord to live according to your will. At sa umaga pong ito, let your Holy Spirit be upon with us sa aming tatalakayin, sa salitang aming pagbubulay-bulayan. Ikaw po ang manguna at ikaw po ang maghipo sa puso ng bawat nakikinig. Maraming salamat, inaalay at itinatagubilin po namin ng lahat sa pangalan mo Jesus. Amen. Ang atin pong teksto ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 29 verse 1. These are the terms of the covenant the Lord commanded Moses to make with the Israelites in Moab, in addition to the covenant he had made with them at Horeb. Ang atin pong title ay The Covenant in the Land of Moab. Sa ating pong tekstong nabasa, gumawa ng bagong alituntunin o batas ang Diyos kay Moses para sa mga Israelita sa lupain ng Moab. Sa chapter 28 ng Deuteronomy, mababasa doon ang structure ng consequences ng hindi pagsunod sa alituntunin ng Panginoon. Nilarawan din kung ano ang biyayang matatamasa ng mga Israelita at kung anong mga sumpa, paghihirap na kanilang dadanasin kapag sumuway sa utos ng Panginoon. Kabilang narito ang sumpa, mga iba't ibang sakit, pagkatalo sa mga labanan at pagkakawatak-watak ng mga tao. Deuteronomy chapter 29:1 is a reminder for the Israelites of their obligations and consequences of breaking it. This is God's covenant to Israelites, but God extended His love, mercy, and covenant to all the people who follow and believe in Him. Sa New Testament, tinitiyak niyang tayo'y maging kabilang sa kanyang pangako, hindi lamang ang mga Israelita. Sinasabi sa Juan chapter 3 verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ito ang pangako na ating pangahawakan at consequences na matatamo kapag tayo ay naging disobedient sa Panginoon. In conclusion, God is the God of covenant. We should receive the punishment and consequences of breaking God's law. Nais ng Diyos na tayo ay disiplinahin sa pamamagitan ng mga ito at makita ang buong pusong pagsunod sa Kanya. Tayo po ay manalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong salita na amin pong binasa at na-reflect sa umagang ito. Tunay nga Panginoon na kapag kami ay disobedient, Lord, marami kaming mararanasang consequences sa aming hindi pagsunod sa iyo. Ngunit kung kami sumunod sa iyo ng buong puso, na may pagpapakumbaba, matatamasa namin ang biyayang ipagkakaloob mo, Panginoon. Hindi lamang sa mga bagay na material, ngunit higit lalo, Lord, sa kapayapaan kung paano kami mabubuhay dito sa mundong ito ng may kasaganaan sa aming pisikal na pangatawan, sa aming mentalidad, sa aming emosyonal. At meron kaming katiyakan, Lord, sa bawat buhay, sa bawat araw na ipinagkakaloob sa amin. Salamat, Lord, and help us to be obedient in everything we do. Sa aming pagsunod sa iyo, patuloy kaming magkaroon ng soft heart at hindi maging matigas ang aming mga ulo. Salamat, Panginoon, sa pagre-remind sa amin na katulad ng mga Israelita, meron ka rin pong terms and conditions sa amin. At nais mong kami maging masunurin sa iyong mga batas. Tulungan mo kami, Lord, na patuloy kaming maging totoong tagasunod sa iyo. At sa bawat araw po ng aming buhay, Ikaw ang patuloy na manguna. Ikaw ang patuloy na magkaroon ng authority sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po. Gabayan mo kami sa araw na ito. At Ikaw po ang patuloy na kumalinga sa amin, O Diyos. Salamat, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat at patuloy po nating subaybayan ang tinapay mula sa langit, ang ating araw-araw na devotion sa salita ng Diyos at patuloy na ipahayag at isabuhay natin ang salita ng Diyos sa araw-araw. Isang magandang umaga po muli at God bless po sa ating lahat.